Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi, mga kapatid, mga kapanalig natin kay Kristo. So, mga invited brothers and sisters in Christ, no, araw po ngayon ng Lunes. At may isang video po akong napakaganda. Bakit napakaganda? Dahil po ang isa sa mga butihing pari natin na pumanaw na, at yun po ay si Father Richmond Nilo, bago po siya binawian ng buhay, no? O bago siya pinatay, no? Bago siya pinatay ay nag-iwan ng napakaganda at napakabisang video, no? Ipinagtanggol niya talaga ang ating simbahang Katolika. Kaya salute na salute ako dito kay Father Richmond Nilo, my dear brothers and sisters, dahil ang tapang niyang ipagtanggol at isiniwalat ang katotohanan, mga kapatid, na ang Iglesia ni Kristo ay nilabas niya ang panloloko o maling pagkapaniwala o pang-uuto, no, ni Felix Y. Manalo, mga kapatid. Kaya ito na po, mga kapatid, no? Hindi ko na po ito patatagalin pa, ibibigay ko na po sa inyo ang ating butihing pari na kahit wala na siya sa mundong ito, nandito pa rin ang kaniyang ginawa, no, na kabutihan sa ating simbahan. Kaya ito po, mga kapatid, no, napakaganda, no, dahil inilabas po dito ni Father Richmond Nilo ang panloloko ni Felix Y. Manalo o ng Iglesia ni Kristo. Kaya, mga kapatid, buksan po natin ang ating puso't isipan para mas marami po tayong matutunan sa videong ito. Kaya ito na po, mga kapatid, no? Hindi ko na po ito patatagalin pa. Ibibigay ko na po sa inyo si Father Richmond Nilo. Ito po, mga kapatid. Magsipayo na po tayo at tayo magsimula na sa pamamagitan ng panalangin. Damahin natin ang presensya ng Diyos sa ating paligid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, hilingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of thy faithful, grant us by the same Holy Spirit to be truly wise and ever rejoice in His consolation through the same Christ our Lord. Amen. Ngayon ay hilingin natin ang pamamatnubay at kalinga ng ating mahal na ina. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ni anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Hilingin natin ang pagtatanggol sa atin ni San Miguel Arcangel laban sa mga demonyo. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Supoy nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulit mo sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masamang espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa, Chenawa. San Vicente Ferrer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po ay kayo po ay malugod na naming tinatanggap. Mga kapatid nating mga Katoliko, kung meron naman pong hindi Katoliko dito, maligayang pagdating po dito sa pagbubunyag ng katotohanan. Yung pong iba, bunyag ng bunyag, di naman totoo. Ito po, sa totoo lang tayo. At sasabihin ko po sa inyo, lahat ng magsisinungaling dito, tatamaan ng kidlat. Siguro po, sasabihin nyo, nung pong nagpapamigay kami ng imbitasyon para po dito, marami pong ayaw tumanggap. Kasi sabi, ayaw pa ikang pumunta dyan sa Iglesia ni Cristo. Tapos nung nabasa nila si Father Richmond Nilo, na naging miyembro ng ECA ng Iglesia ni Cristo yung pare. No? Siguro po magtataka kayo, bakit ganito ang tema ng ating pag-uusapan ngayong gabi? Ang tema na ating pag-uusapan ngayong gabi ay ang tunay na Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Alam niyo po, nung nakaraang Pebrero, ako po ay inanyayahan. Dali lang po hanapin ko po yung text. Inanyayahan po ako, hindi ko po alam kung ito ay ministro o manggagawa lang sa Iglesia ni Cristo. Ang pangalan niyo po ay si Ka Robert. Si Ka Robert po, inanyayahan po ako. Sabi po niya sa akin, makipagdebate daw ako sa mga ministro niya. Ano? Ngayon, di ko po alam nga kung siya ay
ano tawag dito? Ministro o kung ano man siya. Sabi ko sa kanya, hindi ako nakikipagdebate. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, pag nagdebate tayo, wawasakin mo yung sasabihin ko at wawasakin din kita. Sigurado ako doon. Ano ba ang pinakalayunin ng debate? Sabi niya, para daw malaman ang katotohanan ng mga taong nakikinig. Yan po yung sinabi sa akin ni Ka Robert. Hindi ko po alam kung siya ministro, pero sigurado ako, Iglesia sa ni Cristo. Sabi po niya, kaya tayo magdidebate, Mr. Nilo, ay para malaman ng mga tao yung katotohanan tungkol sa pananampalataya. Sabi ko po sa kanya, so katotohanan ng hanap nyo? Abay, oo naman, yun ang pinakamahalaga. Okay, sabi ko, meron ako sa inyong proposal para hindi na tayo magkasakitan, ano? Kasi kako, pag nagdebate tayo, magkakasakitan lang tayo ng loob, ano? Ganito kako, ako po ay nag-propose kay Ka Robert. Pupunta ako sa inyong kapilya, imbitahan mo lahat ng ministro nyo, imbitahan mo lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo, sasabihin ko sa harap nyo kung bakit kami ang tunay na simbahan, ang simbahan katolika, at pagkatapos ko magsalita, lahat ng gustong magtanong, tanungin ako. At pagkatapos nun, ikaw naman kako, papupuntahin kita sa aming simbahan, dyan sa San Vicente Ferrer Parish, magsasalita ka sa harap ng kahit kako, 1,000 Katoliko, papupuntahin ko. Total naman kako, kayo, mga Iglesia ni Cristo, hinahakot yung mga Katoliko sa kapilya nyo, para hindi na kayo mahirapan, pumunta yung pinakamahusay na ministro nyo sa simbahan namin at magpahayag kung ba't kayo ang tunay na simbahan. Okay ba kako yun? Sabi po ni Ka Robert, bay maganda yan. Kasi kako, katotohanan ng hanap natin, di ba? Ang alam po ginawa ko, nung sinabi niyang maganda yan, nagpaalam po ako sa obispo. Sabi ko, Bishop, iimbitahan ko yung ministro ng Iglesia ni Cristo magsasalita sa loob ng simbahan. Sabi po ng obispo, sige. Alam niyo po, hindi pumayag. Hindi pumayag kasi daw bawal sa Iglesia ni Cristo na may magsalita sa loob ng kanilang kapilya na hindi ministro. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung katotohanan ang nais natin, dapat imbitahin niyo ako dyan at ako ay pupunta. Pero kung talaga katotohanan ang hanap niyo, itrompa niyo yung sinasabi niyo sa mga tao. At ngayong gabing ito ang pag-uusapan natin. Ang tunay na Iglesia ni Cristo. Pero mga kapatid, bago natin pag-usapan yan, kung mapapansin nyo, ang dami-dami ng miyembro ng Iglesia ni Cristo at madalas doon, ang mga miyembro niyan, mga Katolikong mababaw ang pangunawa sa ating pananampalataya. Pero bakit tayo pumunta dyan? Ang tanong natin ngayon ay, bakit ba paniwalang-paniwala ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, kay Iranio Manalo, at ngayon kay Eduardo Manalo? Tinanong ko po yung aking tiyahin. Meron pong ngayong tiyahin, kapatid ng tatay ko, lahat sila Iglesia ni Cristo. Sabi ko, bakit baka ako paniwala kayo dyan sa mga Manalo? Alam mo, sabi sa akin, Beba, teka, hindi kami maniniwala. Yan ang sugo. Yan ang sugo sa huling panahon. Yan ang anghel na itinalaga ng Diyos para ibago na muli ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sa mga kapatid, lahat po ng miyembro na Iglesia ni Cristo, mga ministro, naniniwala na si Felix Manalo ang sugo. Ano? Kaya nga, bago natin himay-himayin ang banal na kasulatan, meron muna tayong dapat malaman. Ano yon? Ito, ang tamang paraan ng pagsusuri at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan base sa pamantayang inilahad ng mga dalubhasa ng sa banal na kasulatan sa buong mundo. Bakit po kailangan yan? Alam niyo mga kapatid, ang Bible, yan ay salita ng Diyos. Lahat ng pastor, ministro, pare, lahat ng nagtatayo ng sekta, naniniwala, yan ay salita ng Diyos. Hindi natin yan tinututulan at hindi natin yan sinasalungat. Pero, kahit yan ay salita ng Diyos, hindi mo pwedeng tratuhin yan na parang ka bumabasa ng social studies na libro. Hindi mo pwedeng tratuhin yan na parang ka nagbabasa ng math book o kaya ng teleserye o telenovela. Itong aklat na ito, kahit yan ay salita ng Diyos, kapag hindi mo pinag-aralang mabuti, mapupunta ka sa impyerno. At marami ng taong napunta sa impyerno dahil sa maling pagpapaliwanag ng salita ng Diyos.
Pag po sinabi kong mga dalubhasa, sino ba yon? Ayan. O yung mga Katoliko at hindi Katoliko, kung hindi nyo po kilala yung mga taong nakasulat ang pangalan dyan, hindi po yan mga Katoliko lahat. Iba-iba po yan. May Katoliko, may Anglican, may Protestante, pero lahat ng yan kilala sa buong mundo bilang mahusay at dalubhasa sa banal na kasulatan. O yung mga, lalo na mga Iglesia ni Cristo dito, baka hindi nyo kilala to. Baka kilala nyo lang ng mga tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos yung mga ministro nyo. Tanungin nyo yung mga ministro nyo, sino po baka mo itong mga tao na to? Picturean nyo kung gusto nyo pa. Itong mga tao na to, ang sinasabi kong mga dalubhasa, hindi ako. Ito. Okay. Next slide.